Welcome to the Holy Word channel. We will broadcast daily Mass live. Please keep your soul quiet and fervent to start today's Mass. Don't forget to like the video and subscribe to the channel to receive notifications about daily Mass as soon as possible. May God bless you. Puri ay manatiling magpapahalaga. Purihin ang Panginoon, siya'y ating pasalamatan sa pagsasama at pagtitipon ng kanyang mga pagmamahal. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa inyong pagsimba, pagpalain nawa kayo ng Diyos. Ating iali ang misa para sa ating mga pansariling intensyon at sa ang mga intensyon ng mga palagi ang sumusubaybay sa ating misa, ating ding ipagdasal at itaas sa Diyos. Alam ng Diyos sa mga iyon. Ang mga nagpamisa, espesyal nating ipanalangin at pag-alayan ng misang ito, ang pagpapamisa nila ay magdulot nawa sa kanila at sa kanilang pamilya at mga mahal sa buhay ng biyaya. Ano man ang kanilang kahilingan, nawa ay pansinin ng Diyos at sila ipagbigyan, pagkalooban ng mga biyaya ayon sa kanilang mga kahilingan. At upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, humingi muna tayo ng awat patawad sa Diyos sa lahat nating nagawang mga pagkukulang at kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayong makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, Panginoon, maawa ka sa amin. Ika'y tagahilom naming makasalanan, O Kristo, maawa ka sa amin. Ika'y tagapamagitan ng Diyos at ng bayan, Panginoon,
maawa ka sa amin. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin. Ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kami sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Humirang sila ng mga hari sa Israel, ngunit hindi sa pamamagitan ko. Naglagay sila ng mga pinuno, ngunit di ayon sa aking kagustuhan. Ang kanilang mga alahas na ginto at pilak ay ginawa nilang mga Diyos-Diyosan, at ito ang kanilang sinamba. Itinatakwil ko ang guyang ginto ninyo, mga taga-Samaria. Nagpupuyos ang galit ko sa kanila. Kailan pa sila dapat parusahan? Ang Diyos-Diyosang iyan ay ginawa ng tao, hindi iyan Diyos. Kaya't ang guya ng Samaria ay magkakadurog-durog. Hangin ang kanilang inihasik at ipu-hipo ang aanihin nila. Ang nakatayong mga trigo'y walang uhay, kaya't walang makukuhang harina. At kung magbunga man, iyon ay lalamunin lamang ng mga dayuhan. Dahil sa pagpaparami ng mga dambana, naging daan iyon para dumami ang kasalanan ng Efraim. Sumulat man ako ng 10,000 kautusan, ito'y pagtatawanan lamang nila. Mahilig silang maghandog, nag-aain sila ng karne at kinakain nila ito. Ngunit hindi nalulugod sa kanila ang Panginoon. Gugunitain niya ang kanilang kalikuan at parurusahan sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Sila'y magbabalik sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang atin pong itutugon, Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Atin pong ulitin, Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi nagsalita, at hindi rin makakita mga matang sadyang-sadya, at hindi rin makarinig ang kanilang mga tainga, ni hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Totoo nga na mayroong kamay, ngunit walang pakiramdam. Mga paay mayroon din, ngunit hindi maihakbang. Ang gumawa sa kanila at pati ang nagtiwala, sana ay makatulad din ng gayong Diyos na ginawa. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Ikaw, bayan ng Israel, magtiwala sa Panginoon. Siya ang iyong sanggalang, laging handa na tumulong. Kayong mga saserdote, sa Diyos ay magtiwala. Kayo'y kanyang iingat at ilalayo sa masama. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos.
Ako'y kilala nila rin. Hallelujah. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dinala kay Jesus ang isang piping inaalihan ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi. Namangha ang mga tao at sinabi nila, kailan may walang nakitang katulad dito sa Israel. Tatapot sinabi ng mga Pariseo, ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng demonyo. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao na habag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Ito mga kapatid ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po, Father. Sa mga kaisa natin sa misa sa pamamagitan ng online mass, magandang buhay po. Ang banal na ebanghelyo ay ang pagpapagaling ni Jesus sa pipi at inaalihan ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita pa ang pipi. Yan, dalawang biyaya. Napalayas na ang demonyo sa kanyang sumasanib sa kanya at nakapagsalita pa. Okay? At nang makita niya ang napakaraming tao, sabi pa sa gospel, sa bandang huli, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Ang Diyos, bunga ng kanyang awa at pagmamahal, siya'y nababagabag kapag ang tao ay nasa sitwasyong kahabag-habag. At pag may mga masamang nangyayari sa tao, ang unang nalulungkot, bothered. Jesus is bothered when things go wrong. Kaya nga, ito'y nagpapakita ng ang lalim ng pagiging mahabagin ng Diyos. Of course, Diyos ito at ng kanyang pagmamahal sa tao. Ayaw niya ng nasa masamang sitwasyon ang tao. Ayaw ng nalulungkot. Ayaw na may nangyayaring masama. Yan. And then, nung magpagaling si Jesus, ay siya kung ano-ano namang paninira ang ginawa sa kanya. Gumawa na nga ng mabuti, ay sinisiraan pa. Actually, double ang reaction, double reactions. Ang iba'y namangha. Ngayon lang kami nakakita ng ganito. Nakapagpapalayas ng demonyo sa salita lamang at nakakapagpagaling ng pipi. Ora mismo, kung saan naroon si Jesus, magaganap ito. Walang imposible sa Diyos. Ang isa yung pagkamangha, paghanga. Pero meron ding out of envy ay nanira sa kanya. Bagamat meron taong nagsabing nothing like this has ever been seen in Israel. Ito'y implikasyon o pahiwatig na ng pagiging Diyos ni Jesus, of His divine origin. Napakaliwanag dito.
At iyang pagpapalayas ng demonyo, pagpapagaling sa pipi, sa salita lamang, iyan ay divine action. At yan ang dahilan ng masamang akusasyon sa kanya, ay bunga ng inggit. At magandang paalaala sa atin, hindi magandang ang tao ay mainggitin. Anyone who envies others does not obtain peace of mind. Pagka ikaw ay mainggitin, lagi kang bagabag, parang nabubulag ang kanyang pagpapahalaga sa buhay na tama. At ang envy leads to bitterness. Kaya hindi masaya ang mga taong mainggitin, laging mainit ang ulo. Ang inggit na nauuwi sa sama ng loob ay nagpapasama ng buhay ng tao. Nagiging negative. Kaya yun ang ginawa nila. Absurd church versus Jesus. Baseless accusation. Groundless allegation. At yun ay nagre-reveal ng kanilang insecurity. Yun ang mga ridiculous claim. Sabi ay ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang gumawa noon. Unfounded church. They do not want to see God at work in Jesus. Ano ang itinuturo sa atin ito? Kapag sa atin may mga naninira na kapwa natin, kapag tayo pinagsasabihan ng mga akusasyon na pwedeng sumira sa ating pagkatao, ganito ang tinuturo sa atin ng gospel. Huwag ninyong pababayaan na ang masasamang salita ng iba laban sa atin, laban sa inyo, ay magdikta sa inyong pagkatao, sa inyong kilos. Piliin ninyong manahimik at magpakatatag kayo. Tuloy lang sa paggawa ng tama at mabuti. Kaya nga, do not let the harsh words of others dictate your actions. Choose silence, stand firm, and keep doing what is right. Ang iyong character should be shaped by your values, not by the opinions of those who seek to hurt you. Ang katahimikan kalimitan, ang pinakamatinding counter. Silence is often the strongest response sa mga unnecessary criticisms. Kaya nga, stay steadfast and continue to be good. Huwag niyong pababayaan na yung negativity ng kapwa ay maging taglay mo rin sa pagpansin sa mga paninira. Manatili kang naglalakad sa katotohanan at nabubuhay dito. Walk in truth, and then walk in kindness, and walk in courage. Kaya nga ang banal na ebanghelyo, yun ang itinuturo. Let your life be guided by conscience and not by criticism. Ang ingay ng paninira ay yumuyuko sa katotohanan at tama. Kaya nga, ang slander may be loud, but truth always has the final word. Kaya nga, ang kasinungalingan laban sa iyo ay maaring isigaw ng iba, siraan ka. But truth never has to raise its voice. Ang katotohanan ay hindi pinapaliwanag. Ang katotohanan ay hindi isinisigaw. Ito'y hindi namamatay, kuminsan matatabunan, pero ito'y kusang umuultaw. Kaya nga, rumors travels, at ito'y mabilis mag-travel. But truth arrives to stay. Kaya masaya at tagumpay ang mga naninira kapag sila ay pinapatulan. Hindi pinatulan ni Jesus ang mga naninira sa Kanya. Siya'y ginagamit at nagpapagamit sa demonyo, sabi ng mga tao. Prinsipe
ng mga demonyo ang kanyang katulong. Sabi, sinisiraan si Jesus. Marahil tayo'y nakakaranas din ng gayon. Pero tandaan natin, masaya at tagumpay ang mga naninira kapag sila'y pinapansin, kapag sila'y pinapatulan. Tuwan-tuwa sila pagkagayon. Ang paninira at kasinungalingan laban sa iyo ay kusang namamatay kapag hindi mo pinapansin at kapag hindi mo pinapatulan. Do not give falsehood the dignity of your reaction. Sabi nga, it survives only on your response. Gossip grows when entertained, but withers when ignored. Kaya nga napakaganda rin ang mga sinasabing, do not feed the trolls. At yun ay ginawa ni Jesus. Hindi niya pinansin. Siniraan siya. Gusto siyang ibagsak. Pero tahimik pa rin siyang gumagawa ng kabutihan na hindi affected. Ang taong hindi affected ay nagiging matatag, matibay, at nagtatagumpay. Sa inyong aalay o paghahandog, pagpalain nawa kayo ng Diyos. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama namin lumikha, ang paghahain namin ay sa iyong ngalan, ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob ang tayo nilikha mo at pinapangasiwa sa sinukob. Sa hangad mong sa iwastong lubos, sa pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan.
poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Na siyang nagmulat sa bulan, sa pilayan nagpalakad. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganyan din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sama-sama nating ipagbunyi ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait ni pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak, at iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon, aming Papa, Gilbert, aming Arsobispo, ng mga bispo at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaysa ng mga apostol, ni Santa Rita ng Casia, aming patrona, lahat ng mga martir, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Awitin natin ang panalangin nating mga anak ng Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa lahat.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananubikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Sumainyong lahat ang kapayapaan. Ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga taong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
katawan ni Kristo. Amen. Tigang walang tubig, ako'y nauuhaw. O Diyos, hangad kitang tunay, sa iyo ako'y nauuhaw. Doon sa iyong dalanginan nang makita kong lubusan, lakas mo't kaluwalhatian. Ang kaluluwa ko'y nauuhaw sa iyo, O Panginoon ko. Ang ating pong second collection ay laan para sa may sakit at retiradong pari ng ating Archdiocese. Maraming salamat. Panginoon ko, ang kagandahang loob mo, higit sa buhay sa mundo. Kaya ako'y magpupuri, ngalan mo'y aking sasambitin. Ang kaluluwa ko'y nauuhaw sa iyo, O Panginoon ko. Ang kaluluwa ko'y nauuhaw sa iyo, Panginoon ko. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay kanawa namin sa kalupitan at mga silo ng demonyo. Sugpuin nawa siya ng Diyos na ipinagmamakaawa namin sa iyo at ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. Tayo bumabati sa nagpamisa ngayon sapagkat birthday nila
Sinamahan nating magpasalamat sa Diyos sa biyaya ng buhay. Kaya happy birthday sa inyo ngayong July 7. Ray Mart Makatangay, happy birthday. At saka sa iyo, Elaine Soriano. At tayo ay nagpapasalamat sa palagayan nagpapamisa sa mga Facebook Star Senders at sa mga kaisa natin sa misa ngayon via online mass, katulad ng mga sumusunod, ilan sa kanila. Nestor Abe, Patricia Nagpiing, Desiree, Lynn Calio Manalo, Belia Gutierrez, Wenlove Abigail Arabe, Marilo de Chavez, Vicky Dili-Dili Lipasana, Nene Lenes, Alan Maquinto, Ludi Makatangay, at marami pang iba. Pagpalain kayo ng Diyos sa inyong pakikiisa sa misa. Ngayon, 7, ay simula ng nobena sa Our Lady of Mount Carmel, July 16 ang piyesta. Kay St. Mary Magdalene, 13 ang nobena, 22 ang piyesta. Kay San Joaquin at Santa Ana, 17 ang nobenaryo, 26 ang piyesta. Magpamisa po kayo sa mga panahon ng nobenaryong ito hanggang sa araw ng kanilang kapiyastahan. Mamayang hapon, alas 5:30, ang ating parokya ay makikisa sa pagsalubong sa Mahal na Birhen del Carmen. Tayo sisimba doon at ako ang magmimisa doon sa Batangas City mamaya. Nangangailangan po ang parokya ng mga extraordinary minister of the Holy Communion, mga magbabasa, mga commentators, yan. Kung gusto niyo po maglingkod sa altar, sa pamamagitan ng mga nabanggit at kahit iba pang mga paraan ng paglilingkod, wag po kayong mangingimi na lumapit para magsabi. Sige po, tayo na po kayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain nawa kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang natin ng banal na misa. Humayo kayo, mapayapa. Salamat sa Diyos. Bulaklak ng Carmelo, yumayabong sa hardin. Karangalan ng langit, liwanag sa dilim. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po'y ikapitong araw ng Hulyo, Martes, ng ika-14 na linggo sa karaniwang panahon sa kalendaryo ng ating simbahan. Kasama po nating magtatagig ng misa ngayong umagang ito ay ang mga sumusunod. Misa pasasalamat nina Mrs. Prony Aguba Balmes, Alexander A. Balmes, Eden B. Ilagan, Evangeline Balmes Albudin and family. Spouses Arthur and Shirley Ostia Faltado and family. VAJS and AHF 77 Trading. Captain Manuel de Chavez, Josephine de Chavez, Maria Aitana Cassandra, Princess Paula Margaret de Chavez,
Berlin Jane Cabral, Maria de Chavez, Becky Makatangay, Carmen Atienza and family, Rose Kimberly and Archie Lumanglas, Norita and Lord Dimson Camos, Remedios Corrales, mga anak, mga manugang at mga apo, MedCheck Enterprise, Jessica O. Abayon, members of the CCD Auxiliaries of St. Teresa of the Child Jesus, and members of Confraria de Santa Rita and their families, Batangas Country Club Hotel and Resort, Bulbok, Batangas City, Mr. and Mrs. Patrick and Apple Au and family. Pasasalamat na nagdiriwang ng kaarawanan sina Raymart C. Makatangay, Elaine M. Soriano of Geneva, Switzerland. Misa para sa mga kahilingan at espesyal na intensyon ni na Mark Anthony, Aida Perez, Manuel and Marimel, Marie Cris, Jefferson and Marnelli, Geoffrey and Mary Rose Aida, Aldwin and Anna Joy, Engineers Efren Edwin Edmond Garcia, Dr. Elvin, Dr. Chila Garcia, Nemesio Ilagan, Caridad Buenafe, Yeye Balmes, Marisa Bautista, Zoila Casaw, Sofia Arce, Jose Mercado, Carlos Eugenio de Castro, Perodora Calangi, Antonio Rosalinda Dayang Hirang, Antonio and Evelyn Ibreo, Dani Vaz Josephine Arguelles, Maylin Argente, Richard Librea, Jovita, Dante, Noel, Yunisa, Kerubi and Linda Lagaya, BHS 1969 Families and Friends, Teresita Rigudo, Aida Reyes, Sinenting Choi, Lydia Makatangay, Glessy Ilagan, BNHS All for One, One for All, Social BNHS Retired Teachers Association, MFC Handmaids Batangas, Insula Life Batangas Mindoro Palawan District Sales Office, managers, agents, and staff, Joel Valenzuela de Castro and family, Amor Sisma Contreras, Severina Heron, Pitz Cusi, Chit Reyes, Peter and Eda Marita Carandang, Juana Magtibay, Estelita Gonzalez, Nick and Arlene Plata, Fleet Maintenance Consultancy Services Incorporated, Fleet Marine Cable Solutions Incorporated, employees, and CS Vega. Mr. and Mrs. Rodrigo and Celeste Blay, Adrian, Gladys, Chris Anthony, Annalyn Blay, and Jen Rose and Melvin Los Bañez. Janeline G. De Castro, Chris Jenrix De Castro, Christian De Castro, Ignacio and Merlin Gayeta. Ronald Evangelista Cruzat, Alex Arustique, Ms. and Mrs. Emerald King, Angela Jane Dinglasan, Leonora Gabi, and family. Members of the CCD Auxiliaries of St. Teresa of the Child Jesus, and members of Confraria de Santa Rita and their families. Batangas Country Club Hotel and Resort, Bulbok, Batangas City, Mr. and Mrs. Patrick and Apple Au, and family. Misa para sa ikapapayapa ng mga kaluluwa ni na Pasensya Hormon, Erlinda Gutierrez Beredo, Epping Tan-Au, Aileen Beredo, Marianito Perez, Lauro Beron, Ninita Belron, Adelson Salvador Di Medina, Emilio Hernandez, Alex Buenafe, Vicente Camos, Artemio Villamor, Remigio Makatangay, Jeronimo Ilagan, Apolonio Clarete, Ricardo Dominga Titular, Reverend Padre Ambrosito Andal, Attorney Regina Gina Ongsiaco Reyes Mandanas, Christopher Andal Bourbon, Antonio Beron Balmes, Cornelio M. Generoso, Ray H. Baliwag, Jose Sasuya Jr., Alberto Luna, Julia Lorin Badillo, Brenda Mendoza, Florilyn Gado, Mauro Galiste, Paulita Ambil Galiste, Dionisio Jr. Balbin, Maria Teresa Galiste, Johnny Galiste, Raymunda Arabaca, Rosaleo Sr. Balbin. Marami pong salamat.
Magsitayo po ang lahat para sa panalangin para kay San Antonio de Padua. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, mula pa ng pagkabata ay itinalaga mo si San Antonio na maglingkod sa Diyos. Taglay ang kababaang loob, katalinuhan, pagmamahal sa kapwa sa Panginoong lumikha. Sinantabi niya ang karangyaan at katanyagan, kapalit ng paglilingkod at pagsunod sa iyo. Bahaginan mo kami ng kanyang katangiang ito na lubos na kinagigiliwan ng Diyos. Sa makabagong panahong ito, higit na kailangan ang isang mapagkalingang gabay na katulad ng paggabay ng isang dakilang ama sa kanilang mga anak. Katulad ng sanggol na si Jesus sa kanyang bisig, ninanais din po naming madama ang iyong banal na yakap sa aming araw-araw na pamumuhay. Bukod po sa aming inang si Maria, si San Antonio ang aming kasakasama, saksi sa aming mga kasayahan, kalungkutan, pagdadalamhati at mga kawalan. Higit sa lahat, naging tapat kaming siyang kaakibat sa lahat ng aming pagsubok. Kinupkop niya kami sa aming mga sakit at patuloy na itinataguyod. Loobin mo po, Panginoon, sa aming pagdalangin sa iyo, sa tulong ng aming mahal na ina at ng aming patron San Antonio, ay patuloy rin naming madama ang iyong pagmamahal at pagkalinga, sapagkat higit sa lahat, sa iyo lamang po kami tanging umaasa. Salamat din po sa lahat, Panginoon. Salamat. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.